A day in the life of a Filipino couple living here in Scotland. Good vibes everyone at welcome na naman sa aming panibagong vlog. At bago ko nga makalimutan ay Happy New Year sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal na nga din na hindi ako nakapag-upload ng vlog dito sa aking page at medyo na busy ako. Kahapon pa nga pala tong vlog na to at ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin tuwing Sunday. After ko nga i-ready ang mga susuotin namin ay dumiretso na ako sa banyo para maligo. Aaten nga pala kami ng worship service ngayon at sa mga hindi pa nakakaalam, kami po ay born again Christian. Sobrang saya nga namin na talagang answered prayer dahil meron na ditong Filipino Community Christian Church sa Edinburgh kung saan kami nag-a-attend. So ayun na nga, after kong maligo ay nag-skincare lang ako at habang ang mister ko ay naliligo pa dun sa banyo. Pagkatapos ko nga mag-skincare ay direnay ko na din itong buhok ko dahil basang-basa pa. Pagkatapos ko nga mag-prepare ay niready ko na din itong bag na dadalhin ko sa church. Syempre, hindi mawawala yung Bible naming mag-asawa. Naglagay na din ako ng highlighter para pang-highlight sa Bible at nagdala din ako ng maliit na notebook para kapag nag-take down notes ako kung ano ang preaching ni pastor. At syempre, nagdala nga din ako ng 2 mugs dahil may free coffee doon sa church. Galing nga pala ako ng night shift guys at nagnap lang ako ng mga 2 hours. Kaya kailangan talaga magkape ako mamaya para hindi din ako antukin. Nilagay ko na nga din itong wallet ko sa bag at yung sanitizer at yung scarf ko na makapal dahil minsan nilalamig talaga ako. Mas lalo na nga ding lumalamig dito dahil January na. After ko nga i-prepare yung bag ko ay kinuha ko na itong coat dito sa kabilang kwarto. Hindi kasi enough itong suot ko na panlaban sa lamig. Ayon nga din sa weather forecast ay 2 degrees Celsius daw ngayon dito. Makapal din naman itong coat ko tsaka may baon din akong scarf kaya okay na to panlaban sa lamig. At ayan na nga ang ating OOTD for today's video. Pagkatapos ko nga mag-aura-aura dyan ay tinawag ko na din yung asawa ko at baka malate pa kami. At ayan nga, nagmadali na din siyang magsuot ng sapatos at baka malate daw kami at mapagalitan ni pastor. Char. At oras na nga din para umalis kaya sinara na namin itong pinto at kailangan naming bumaba dahil nasa 3rd floor itong flat namin. At sabi ko nga sa asawa ko dahil nagvi-video ako kailangan mong pagbuksan ng pinto ang passenger princess. Char. Hindi, gentleman talaga yung asawa ko, may video man wala. At syempre, kailangan safety first kaya naglagay muna kami ng seatbelt. After nga niyan, before bumiyahe, ay nagpray muna kami to ask for God's traveling mercy at pinagpray ko na din ang asawa ko dahil mag-e-exhort siya sa giving mamaya sa church. At sinearch ko nga lang din dito sa GPS ng sasakyan ang location ng church para hindi kami maligaw. Baka kasi mamaya instead na sa church kami dumiretso ay mapunta pa kami sa mall. Char. At ayun na nga, we're on our way to church. Approximately mga 30 minutes siguro na biyahe namin bago kami makarating doon. Usually kasama namin ang Esto Fam, si Neil, si Kay, and si Aleph. Pero may sakit kasi si Sis Kay ngayon kaya hindi namin sila kasama. And after 30 minutes nga, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport, Char. Nandito na kami sa church at wala pang masyadong madaming sasakyan kaya nagpark na din dito yung asawa ko. Kinuha ko na nga din yung bag ko dito sa likuran ng sasakyan at pumasok na din kami. At eto nga pala yung pinakaunang Sunday ngayong year 2024. At nung sumilip nga ako dito sa pinto ay wala pang masyadong tao dahil medyo maaga pa rin naman pero maya-maya ay mag-i-start na din ang worship service. Nung makaupo na nga kami ay sinilip ko itong program at ayan nga ang name ng asawa ko, si Brother Nelvin. Char. And after few minutes ay nag-start na nga din ang worship service at syempre inumpisa nito ng aming pag-welcome sa isa't isa. O di ba ang gaganda ng mga ngiti, nakaka-bless talaga. After nga ng pag-welcome sa isa't isa ay opening prayer na tapos praise and worship. Pagkatapos nga ng praise and worship ay exhortation naman about giving at dyan na-assign ng asawa ko. After niyang mag-exhort about giving ay oras na para sa main course at yan ay ang word of God or ang preaching ng aming pastor. Ang naka-assign palang mag-preach ngayon ay si Pastor Neil at sobrang blessed nga kami dito sa kanyang tinuro ngayong Sunday. He preached about the supremacy of Jesus Christ na kinuha sa Book of Colossians chapter 1 verses 1 to 20. Ang dami nga naming natutunan ngayon at sobrang thankful talaga kami sa Lord. At after nga ng worship service ay umuwi na din kami dahil may pasok pa ako mamaya. Pagkarating nga sa bahay ay trinay ko talagang mag-nap kahit 1 oras lang. And after 1 hour ay ginising na din ako ng asawa ko para kumain na daw kami. Day off siya ngayon at ako lang ang duty kaya siya na lang ang nag-prepare ng dinner namin. Nakalimutan ko na nga kung anong pinag-uusapan namin dito, bakit kami tawa ng tawa. Before nga kumain ay nag-pray muna kami to cleanse the food at magpasalamat sa Lord sa lahat ng blessings. After nga namin kumain ay nag-prepare na din ako, mga 7:00 na din siguro to ng gabi at kailangan ko makaalis ng 7:45 para hindi ako malate sa work. At ayun lamang guys, thank you so much for watching this mini vlog. Don't forget to pray and sanitize. Bye!